Ma, bahala ka na dyan. Hindi ko problema yan. Ganyan. Ganyan mismo ang sinabi sa akin ng sarili kong anak na si Angela. Bago niya ibaba ang telepono at bago niya tuluyang durugin ang puso ko. Nakatitig lang ako sa luma kong cellphone habang ang mga kamay ko ay nanginginig. Hindi dahil sa galit o sa lungkot, kundi dahil sa papel na hawak ng kabilang kamay ko. Isang maliit na piraso ng papel na nagkakahalaga ng 19 bilyong piso. Sa sandaling iyon, sa gitna ng matinding sakit, napangiti ako. Dahil ang anak kong si Angela ay hindi niya alam na bumagsak na siya sa pinakamahalagang pagsusulit ng kanyang buhay. Ang hiya, ang kahihiyan na ipinaramdam niya sa akin sa tawag na iyon ay mas masakit pa sa sampal. Para akong isang pulubi na tumatawag sa pinto ng palasyo ng sarili kong anak. Isang estranghero, isang istorbo. Ang pakiramdam na iyon, na para kang basura na basta na lang itatapon kapag hindi na kailangan, halos pumatay sa akin. Ilang Pasko na ang nakalipas na narinig ko siyang bumubulong sa asawa niya. Akala niya, siguro ay mahina na ang pandinig ko. Ang sabi niya, magtiis-tiis na lang muna tayo. Konting panahon na lang, makukuha din natin ang mana mula kay mama. Mana. Iyon pala ang tingin nila sa akin. Hindi isang ina, kundi isang investment na hinihintay na lang nilang mag-mature. At ang anak ko namang si Marco, ang nag-iisa kong anak na lalaki, ay laging ipinaparamdam sa akin na pabigat ang bahay na ito. Ang bahay kung saan sila lumaki. Ang bahay na binuo namin ng yumaong asawa ko. Ma, sasabihin niya, bakit hindi mo na lang ibenta itong bahay? Masyadong malaki para sa isang matanda na nag-iisa. Nag-iisa. Tama siya. Nag-iisa nga ako, kahit na may 2 akong anak. Dahil sa mga mata nila, ako ay naging isang kasambahay na lang sa sarili kong pamamahay. Ang tagaluto, ang tagalinis, ang tagaalaga ng mga apo ko kapag kailangan nila. Ngunit higit sa lahat, ako ang kanilang bangko. Ang tawag dito sa atin ay walang utang na loob. Isang kasalanan na mas malala pa sa anupaman sa ating kultura. At sa araw na iyon, napatunayan ko na ang mga anak na pinalaki ko ay wala nang natitirang utang na loob sa kanilang mga puso. Sa loob ng 30 taon, ginampanan ko ang papel ng isang ilaw ng tahanan. Mula nang pumanaw ang asawa ko, ako na ang gumawa ng lahat. Nagtrabaho ako ng doble kayod sa aming maliit na karinderya para lang mapag-aral sila sa magagandang unibersidad. Ang mga kamay kong ito, na puno na ng kulubot, ito ang naglaba ng kanilang mga uniforme, nagluto ng kanilang mga paboritong pagkain, nagpunas ng kanilang mga luha. Naaalala ko pa noong ikinasal si Angela. Halos isanlako ang bahay at lupa para lang maibigay ang dream wedding na gusto niya. Dahil ang sabi ko sa sarili ko, minsan lang ikakasal ang anak ko. Karapat-dapat siya sa pinakamaganda. Binayaran ko lahat, mula sa gown, sa reception, hanggang sa honeymoon nila. Ang sukli niya sa akin, isang thank you ma na parang pilit. At pagkatapos noon, halos hindi na siya nagparamdam. Maliban na lang kung kailangan niya ng pera para sa paunang bayad sa kanilang kotse. Si Marco naman, nang malugi ang kanyang unang negosyo, sino ba ang sumalo sa kanya? Ako. Ginamit ko ang lahat ng ipon ko, ang perang dapat sana ay para sa aking pagtanda, para lang bayaran ang kanyang mga utang. Hindi niya alam hanggang ngayon na ako ang kumausap sa mga pinagkakautangan niya para hindi masira ang pangalan niya. Ang sabi niya, "Ma, babayaran kita." Pero lumipas ang 5 taon. Wala, kahit isang sentimo, ay wala akong nakita. Para sa kanila, ako ay isang bagay na nariyan lang. Isang background noise sa kanilang magagandang buhay. Isang pundasyon na maaari nilang tapakan para maabot ang kanilang mga pangarap pero hindi kailanman kailangang lingunin o pasalamatan. Ganyan ang naging buhay ko, tahimik na nagbibigay, tahimik na nagmamahal at tahimik na nasasaktan. Nabuhay ako sa pag-iisa. Sa loob ng malaking bahay na ito, ang tanging kasama ko ay ang mga alaala ng kahapon. Sila, may sarili na silang mundo, may mga kaibigan sila,
mga mamahaling bakasyon, mga bagong gadget. Mayroon silang lahat ng bagay na pinaghirapan kong ibigay sa kanila. Pero wala silang pakialam. Wala silang pakialam kung kumain na ba ako, kung nakainom na ba ako ng aking mga gamot para sa alta presyon, kung malungkot ba ako sa gabi. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang katiyakan na kapag may problema sila sa pera, mayroon silang isang Teresita Reyes na matatakbuhan, isang ina na hinding-hindi sila matitiis. Pero nagkamali sila dahil 3 linggo bago ang malupit na tawag na iyon ni Angela. May nangyari, isang himala, isang pagbabago ng tadhana. Sa loob ng 15 taon, iisang kombinasyon lang ng numero ang tinatayaan ko sa loto. Ang kaarawan ng yumaong asawa ko, ang aming anibersaryo, at ang kaarawan ng pinakamamahal kong apo na si Miguel. Sabi ng mga kapitbahay ko, nagsasayang lang daw ako ng pera. Pero para sa akin, hindi iyon pagsusugal, iyon ay pag-alaala. At isang Martes ng umaga, habang nagkakape ako at nanonood ng balita, lumabas ang mga numero. 1, 1, hanggang sa 6. Hindi ako makahinga. Ang mga kamay ko ay nanginginig habang kinukuha ko ang tiket mula sa pagkakadikit nito sa aming ref. Tumugma lahat. Ang lola na tinawag nilang pabigat, ang matandang halos itaboy na nila sa isang senior community, ay biglang nagkaroon ng lihim na yaman. Isang kayamanan na hindi nila kayang ubusin kahit sa 10 buhay pa. Ang unang pumasok sa isip ko, syempre, ang tawagan sila. Ang ibalita ang magandang nangyari. Ang sabihin sa kanila, "Anak, hindi na natin kailangang mag-alala pa." Gusto kong makita ang kanilang mga ngiti. Gusto kong ibahagi ang biyaya. Pero may pumigil sa akin. Ang alaala ng kanilang mga salita, ang kanilang kawalan ng utang na loob, ang kanilang pagwawalang bahala, ay parang isang malamig na kamay na pumigil sa aking bibig. At doon, sa harap ng telebisyon, habang hawak ang tiket ng aking bagong buhay, nagbago ang lahat sa loob ko. Hindi ako iiyak, hindi ako magmamakaawa. Hindi na ako magiging isang piyesa lamang sa kanilang L. Ang lumang telepono sa ibabaw ng mesa ay parang isang mabigat na bato sa aking paningin. Alam ko na sa sandaling pindutin ko ang mga numero. Wala nang balikan. Ngunit kailangan kong gawin ito. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kahit gaano pa ito kasakit. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang aking sarili, at sinimula ng pagsusulit. Ang una kong tatawagan ay ang aking prinsesa, ang aking bunso, si Angela. Habang nagriring ang telepono, bumalik sa isip ko ang lahat ng sakripisyo. Ang mga gabing halos hindi ako natutulog para lang matapos ang mga tahiin at kumita ng dagdag na pera para sa kanyang field trip. Ang pagbebenta ko sa nag-iisang alahas na naiwan sa akin ng aking ina para lang maibili siya ng magandang damit para sa kanyang JS prom. Ang lahat ng iyon, ginawa ko ng walang pag-aalinlangan. Dahil ganoon naman ang ina, hindi ba? Ibibigay ang lahat para sa anak. Sumagot ang telepono sa pangatlong ring. Ang boses niya ay nagmamadali, halatang naistorbo. "Hello ma, bakit? Walang kamusta ka na? Walang kumain ka na ba?" Diretso agad sa tanong na bakit ako tumawag. Sinubukan kong gawing mahina at nanginginig ang aking boses, isang bagay na hindi naman mahirap gawin dahil sa bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib. "Angela, anak, pasensya ka na sa abala," panimula ko. "Kailangan ko sana ng tulong mo, kahit kaunti lang." Narinig ko ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya, isang tunog na parabang sinasabi na pabigat na naman ako. "Ano na naman yan, ma? Alam mong abala ako ngayon sa trabaho. Yung gamot ko kasi sa puso, anak, naubos na, at kulang pa ang pensyon ko para makabili ng bago. Baka pwede mo muna akong tulungan. Kahit pang-abono lang. Ibabalik ko rin sa iyo sa susunod na buwan." Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa aking lalamunan. Ang kahihiyan, ang hiya na humingi sa sarili kong anak, ay halos hindi ko makayanan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Sa isang saglit, umasa ako. Nagdasal ako sa aking isipan na sana ay makita ko pa rin ang anino ng batang babae na minahal at inalagaan ko. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay parang isang malakas na sampal na gumising sa akin sa katotohanan.
Ma, alam mo namang marami rin kaming gastusin dito, sabi niya sa isang malamig na tono. May bayarin sa kotse, sa bahay, at ang tuition fee ng mga bata. Hindi ka na namin pwedeng laging saluhin. Kailangan mong matutong mag-budget sa kung anong meron ka. Mag-budget. Sinabihan ako ng sarili kong anak na matutong mag-budget. Ako, na natutong pagkasyahin ng 1 kilong bigas para sa 1 linggo noong mga panahong nag-aaral pa sila. Ako, na isinantabi ang sarili kong mga pangangailangan para lang maibigay ang lahat ng kanilang luho. Pero anak, para lang ito sa gamot ko. Pakiusap ko, halos maging isang bulong na lang ang aking boses. At doon na lumabas ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Ang mga salitang tumatak sa aking pagkatao at nagbigay linaw sa lahat. Ma, bahala ka na dyan. Hindi ko problema yan. Hindi. Pagkatapos ay isang click. Ibinaba na niya ang telepono. Hindi ako gumalaw. Nakaupo lang ako sa aking silya sa kusina, hawak ang telepono na parang lason. Hindi ko problema yan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ang kalusugan ng sarili niyang ina ay hindi niya problema. Ang buhay ko ay hindi niya problema. Sa sandaling iyon, isang bagay ang namatay sa loob ko. Ang pag-asang mayroon pa siyang puso para sa akin. Matapos ang halos kalahating oras na pagtitig sa kawalan, pinilit kong kumilos. May isa pa, mayroon pa akong isang anak, si Marco, ang panganay ko. Ang lalaking dapat sana ay magiging haligi ng aming pamilya ngayong wala na ang kanyang ama. Marahil ay iba siya. Marahil ay mayroon pa siyang natitirang respeto at pagmamahal. Pinindot ko ang numero niya. Sa pagkakataong ito, mas mabilis siyang sumagot. Ang boses niya ay propesyonal, parang nakikipag-usap sa isang kliyente sa bangko kung saan siya nagtatrabaho bilang manager. Inulit ko ang aking kwento. Ang tungkol sa gamot, sa kulang na pensyon, sa pangangailangan ng tulong. Hindi pa ako tapos magpaliwanag nang bigla niya akong pinutol. Ma, sabi niya sa isang tunong mapanghusga, na para bang kinakausap niya ang isang batang pasaway. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Hindi ko pwedeng laging kinukonsinti ang ganitong pag-uugali. Kailangan mong matutong mamuhay ayon sa iyong kakayahan. Pag-uugali. Ang paghingi ko ng tulong para sa gamot na pampahaba ng aking buhay ay isang masamang pag-uugali sa kanyang paningin. Halos matawa ako sa kabalintunaan. Ako, na nagbenta ng aming lumang jeep para lang may maipang down payment siya sa kanyang unang kotse. Ako, na palihim na nagbayad ng kanyang mga utang sa credit card noong panahong nalulong siya sa mga mamahaling gamit. Ako ngayon ang tinuturuan niya ng leksyon sa pera. Marco, hindi naman malaking halaga ang hinihingi ko, sabi ko, pinipilit na maging kalmado. Ma, hindi iyon ang punto. Pagpapatuloy niya at sa bawat salita niya ay lalong nadudurog ang puso ko. Ito mismo ang napag-usapan namin ni Angela. Tumatanda ka na. Baka panahon na para isaalang-alang mo ang mga senior community na sinasabi namin. Doon, lahat ay aalagaan. Ang pagkain mo, ang gamot mo, lahat. Para hindi ka na namin kailangang problemahin pa. Napag-usapan na pala nila. Sa likod ko, pinaplano na nila kung saan ako itatapon. Tulad ng isang lumang kasangkapan na wala ng silbi. Isang problema na kailangan lang ng solusyon. At ang solusyon nila ay ang itago ako sa isang lugar kung saan hindi ko na sila maaabala. Hindi na ako nakapagsalita. Ano pa ba ang sasabihin ko? Ang katotohanan ay nakalatag na sa aking harapan. Masakit at hindi maikakaila. At bago ko pa mahanap ang aking boses, nagpatuloy siya. At ma, pasensya na, pero kailangan kong i-block muna ang numero mo. Sabi ni Angela, masyado daw kaming nagiging malambot sa'yo. Baka ito ang kailangan mo, ang tough love para harapin mo ang realidad. At pagkatapos, nawala na ang linya. Nawala. Hindi niya ibinaba. Ibinlock niya ako. Ang sarili kong anak ay pinutol ang aming koneksyon dahil ayaw niyang marinig ang paghingi ko ng tulong. Umupo ako doon sa parehong kusina kung saan ko tinuruan si Marco na magbasa at magsulat. Sa parehong kusina kung saan ko ipinagdiwang ang bawat medalya na naiuwi ni Angela mula sa eskwela.
Ang tiket ng loto ay nakadikit pa rin sa ref, isang tahimik na saksi sa lahat. Isang piraso ng papel na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngunit sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay ako na ang pinakamahirap na tao sa buong mundo. Dahil anong halaga ng pera kung wala kang pamilya na tunay na nagmamahal sa iyo? Ang pagsusulit ay tapos na para sa kanila. At ang resulta ay malinaw. Bagsak sila. Silang dalawa. Ang mga anak na pinag-alayan ko ng aking buong buhay. Sa gitna ng kadiliman na bumalot sa aking puso, may isang maliit na kislap ng liwanag na natitira. Isang pangalan, isang pag-asa. Si Miguel. Ang aking apo. Ang anak ni Angela. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang puso niya ay hindi nakuha sa kanyang ina. Ang puso niya ay katulad ng sa kanyang yumaong lolo. Puno ng kabaitan at pagmamahal. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay habang hinahanap ko ang numero niya sa aking telepono. Sa totoo lang, natatakot ako. Natatakot akong baka nahawa na rin siya sa ugali ng kanyang ina at tiyuhin. Baka sa huli, mapatunayan kong nag-iisa na talaga ako sa mundong ito. Kung pati si Miguel ay tatalikuran ako, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Ngunit kailangan kong subukan. Siya ang aking huling baraha. Diniyal ko ang numero niya. 2 ring lang, sumagot na siya. Narinig ko ang ingay ng mga sasakyan sa paligid niya. Marahil ay papauwi na siya mula sa kanyang klase sa universidad sa Maynila. Lola Teresita, kamusta po? Ang boses niya ay puno ng sigla, puno ng init. Isang tunog na matagal ko nang hindi naririnig mula kina Angela at Marco. Ang simpleng kamusta po niya ay parang isang gamot na unti-unting humihilom sa mga sugat na natamo ko kanina lang. Miguel, apo, sabi ko, at sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang magpanggap na mahina. Ang boses ko ay natural na basag dahil sa halo-halong emosyon. Pasensya na sa abala, alam kong pagod ka galing sa eskwela. Naku Lola, okay lang po. Ano po yon? May problema po ba? Agad-agad, naramdaman ko ang kanyang pag-aalala. Hindi inip, hindi pagkainis, kundi tunay na pag-aalala. Huminga ako ng malalim at sinimulan kong ikwento ang kasinungalingan na inihanda ko. Ang tungkol sa gamot ko sa puso, ang kakulangan sa pera, ang aking pag-aalala. Habang nagsasalita ako, nakikinig lang siya ng mabuti. Walang pagputol, walang paghuhusga. Nang matapos ako, nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Sa mga sandaling iyon, bumalik ang takot ko. Nagsimulang kumabog ng malakas ang aking dibdib. Inisip ko, ito na. Sasabihin din niya na wala siyang magagawa. Sasabihin din niya na problema ko ito. Halos ihanda ko na ang sarili ko para sa isa pang pagkabigo. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay ang mga salitang nagbago ng lahat. Lola, magkano po ang kailangan ninyo? Tanong niya sa isang seryosong boses. Mayroon po akong naipon dito, mga 30,000 piso. Pwede ko pong ipadala agad sa inyo. 30,000 piso. Alam ko na iyon ang lahat ng perang naipon niya mula sa kanyang part-time na trabaho sa isang coffee shop malapit sa kanilang universidad. Ang perang pinaghirapan niya, ang perang itinatabi niya para sa kanyang mga proyekto at marahil para sa kaunting luho. At inaalok niya sa akin ang lahat ng iyon nang walang pag-aalinlangan. Hindi pa ako nakakasagot nang magsalita siyang muli. Pero Lola, mas maganda po siguro kung umuwi na lang ako dyan sa Batangas ngayong weekend. Para makita ko po kayo. Sigurado po ba kayong okay lang kayo? Kailangan ko po ba kayong dalhin sa doktor? At doon na bumuhos ang aking mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit o kahihiyan. Ito ay luha ng pasasalamat, ng kaluwagan, at ng purong pagmamahal. Ang apo ko ay handang ibigay ang lahat ng kanyang ipon. Handa siyang magmaneho ng ilang oras mula Maynila pauwi sa probinsya para lang masigurado na maayos ang kalagayan ko. Naku, apo, hindi ko pwedeng tanggapin yan. Pera mo yan, pinaghirapan mo yan, sabi ko sa gitna ng aking pagiyak. Lola, sagot niya, at ang boses niya ay puno ng determinasyon. Kailanman po ay hindi kayo humingi ng tulong sa akin. Ni minsan. Kung ngayon ninyo ako kailangan, darating po ako. Walang argumento, Lola. Pamilya tayo, di ba?
nagtutulungan. Pamilya, nagtutulungan. Ang mga salitang iyon ay napakasimple ngunit napakabigat. Iyon ang mga salitang hindi ko narinig mula sa aking mga anak. Ngunit narinig ko mula sa aking apo. Nang matapos ang aming pag-uusap, parang nabunutan ako ng isang malaking tinik. Ang bigat sa aking dibdib ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan at isang matinding determinasyon. Malinaw na sa akin ngayon ang lahat. Ang landas na dapat kong tahakin. Si Miguel, ang mabuti kong apo, ay nakapasa sa pagsusulit ng may pinakamataas na marka. Ipinakita niya sa akin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal sa pamilya. Ipinakita niya sa akin na hindi pa huli ang lahat. At dahil doon, karapat-dapat siya sa lahat ng biyaya na mayroon ako. Ngunit ang kanyang ina at tiyuhin, si Angela at si Marco, ay sisingilin ko. Sisingilin ko sila sa bawat patak ng luha na idinulot nila sa akin. Matututunan nila sa isang napakasakit na paraan ang tunay na halaga ng isang ina, at ang aral na iyon ay magiging isang bagay na hinding-hindi nila malilimutan. Kinabukasan, hindi ako nagsayang ng oras. Ang unang hakbang sa aking plano ay hindi paghihiganti, kundi pagbibigay ng gantimpala. Lumabas ako ng bahay na may kakaibang lakas, isang layunin na matagal nang nawala sa akin. Hindi na ako ang matandang si Teresita na nag-aalala sa bawat sentimo. Ako na ngayon ang lola na may kakayahang bumili ng kahit ano. Ngunit ang bibilhin ko ay hindi para sa akin. Ito ay para sa aking apo. Pumunta ako sa isang malaking car dealership sa lungsod. Ang mga ahente ay halos hindi ako pinansin noong una. Marahil ay dahil sa aking simpleng duster at lumang tsinelas. Ngunit nang sabihin kong gusto kong bumili ng pinakabagong modelo ng isang Honda Civic at babayaran ko ito ng buo sa cash, biglang nagbago ang kanilang pakikitungo. Sa loob lang ng ilang araw, ang isang bagong-bago, kulay pilak na kotse ay inihatid sa aking tahanan. Inilagay ko ito sa aming garahe, katabi ng aking luma at kupas na Toyota. Ang pagkakaiba ng dalawa ay parang langit at lupa. Ang isa ay simbolo ng aking nakaraan, ng pagtitiis at sakripisyo. Ang bago naman ay simbolo ng aking bagong kapangyarihan at ng kinabukasan na ibibigay ko sa aking apo. Dumating ang linggo ng hapon. Gaya ng inaasahan, dumating si Miguel. Ang tuwa sa kanyang mukha nang makita niya ang regalo ko ay isang bagay na hindi mabibili ng kahit anong halaga ng pera. Paulit-ulit niya akong niyakap, hindi makapaniwala. Lola, seryoso po ba ito? Para sa akin po talaga? Tanong niya, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning. Oo, apo, sabi ko, habang pinipigilan ng aking mga luha. Iyan ay isang maliit na pasasalamat para sa pagiging isang mabuting apo. Masaya naming pinapanood si Miguel habang sinisimulan niyang basain at sabunin ang kanyang bagong sasakyan sa driveway. Ang tanawin ay payapa at puno ng kagalakan. Ngunit alam kong ang kapayapaan na ito ay panandalian lamang. Ito ang kalmado bago dumating ang bagyo. At hindi nga ako nagkamali. Isang itim na Mercedes-Benz ang pumarada sa tapat ng aming gate. Si Angela. Bumaba siya ng kotse, suot ang kanyang mamahaling bestida at salamin sa mata. Ang kanyang mukha na laging nakaayos at perpekto ay unti-unting nagbago habang tinitingnan niya ang eksena sa aming driveway. Mula sa pagtataka, naging pagdududa, at sa huli, naging purong galit. Kaninong kotse yan? Tanong niya, ang boses ay matigas at walang emosyon. Sa akin po, tita. Masayang sagot ni Miguel na tumakbo para yakapin din ang kanyang ina, hindi alintana ang tensyon sa hangin. Binili po ni Lola para sa akin. Ang galing, di ba? Pinanood ko ang reaksyon ni Angela. Hindi niya pinansin ang yakap ng sarili niyang anak. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, nanlilisik. Ma, sabi niya sa isang pilit na kalmadong boses, pwede ba tayong mag-usap? Sa loob. Sakto namang dumating ang isa pang sasakyan. Si Marco. Bumaba siya at, tulad ng kanyang kapatid, ang kanyang tingin ay agad na napako sa bagong kotse. Ang kanyang mukha ay sumunod sa parehong pagbabago ng emosyon. Nagkatinginan sila ni Angela,
isang tingin na puno ng hindi masabing mga tanong at akusasyon. Pumasok kaming lahat sa sala. Ang sala kung saan sila naglaro noong mga bata pa sila. Ngunit ngayon, ang hangin ay mabigat at puno ng sama ng loob. Umupo si Angela sa dulo ng sofa na para bang diring-diri sa luma naming kasangkapan. Si Marco naman ay nakatayo, nakapamewang, na parang isang piskal na handa ng mag-interoga. Saan mo nakuha ang pera para sa kotse, ma? Diretsyong tanong ni Marco, walang paligoy-ligoy. Noong isang linggo lang, tumatawag ka sa amin, nagmamakaawa para sa pambili ng gamot, nagmamakaawa. Ganoon pala ang tingin niya sa ginawa ko. Tumingin ako sa kanya ng may halong pagtataka. Nagmamakaawa ba ako, anak? Akala ko ay humihingi lang ako ng tulong sa aking mga anak. Nagkamali pala ako. Huwag ka nang maglaro ng mga salita, ma. Sigaw ni Angela, hindi na napigilan ang kanyang inis. Magkano ang kotseng yan? 1,000,000? Mahigit pa? Saan galing ang perang yan? Umupo ako ng komportable sa aking paboritong silya, ang tumba-tumba na regalo pa sa akin ng kanilang ama. Ngumiti ako ng matamis. Iyon ba? Nagpasya kasi akong hindi na lang bilhin ang gamot ko sa puso ngayong buwan. Mukhang mas mahalaga pala ang kotse para sa isang mapagmahal na apo kaysa sa pagtibok ng matandang pusong ito. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mukha. Nabaliw ka na ba, ma? Sabi ni Angela. Hindi mo pwedeng itigil ang gamot mo. Aba, ngayon ay nag-aalala ka na sa kalusugan ko. Salamat sa iyong pagmamalasakit. Sagot ko, ang bawat salita ay puno ng sarkasmo. Si Marco ay naglalakad-lakad na sa sala, isang senyales na hindi na siya mapakali. Hindi ito tama, bulong niya. Pagkatapos ay tinawag niya si Miguel. Miguel, pumasok ka dito. Pumasok ang aking apo, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unti nang nawawala, napapalitan ng pagkalito. Miguel, hindi mo pwedeng tanggapin ang kotseng yan, mariing sabi ni Marco. Ang lola mo ay hindi na nag-iisip ng tama. Itinigil niya ang kanyang gamot para lang ibili ka ng sasakyan. Hindi yan pagmamahal, sakit sa isip yan. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Miguel. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa kanyang tiyuhin. Tito Marco, ano po ang sinasabi ninyo? Maayos po si Lola. Nagkausap kami ng matagal kahapon. Mas matalino pa nga po siya sa ating lahat. Anak, sabat ni Angela. Ang lola mo ay tumawag sa amin noong 1 linggo na mamalimos ng pera. Ngayon, bigla siyang may mahigit 1,000,000 para sa kotse. Mayroong mali dito. At doon ko nakita ang pagbabago sa ekspresyon ni Miguel. Ang matalino kong apo. Ang iskolar ng bayan. Unti-unti niyang pinagdudugtong-dugtong ang lahat. Tumingin siya sa kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang tiyuhin. At sa wakas, tumingin siya sa akin. Nakita ko ang realisasyon sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Lola, tanong niya sa isang mahinang boses na para bang takot sa isasagot ko. Tinawagan niyo po sila para humingi ng tulong? Tumango ako. At anong sinabi nila? Tanong niyang muli. Biglang naging abala sina Angela at Marco sa pagtingin sa aming sahig na kahoy. Hindi sila sumagot. Kaya si Miguel na ang sumagot para sa kanila. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. Tumanggi sila, hindi po ba? Ang sarili kong ina at tiyuhin ay tumangging tulungan kayo sa gamot na kailangan ninyo para mabuhay. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng kasagutan. At sa sandaling iyon, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Lola, itong lahat, isa itong pagsusulit, di ba? Ngumiti ako. Ang aking matalino at mabuting apo, nakuha niya. At doon, nagsimula ang tunay na pagtutuos. Ang mga salita ni Miguel, isa itong pagsusulit, di ba? Ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa aming sala. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni na Angela at Marco. Mula sa pagiging galit at mapanghusga, napalitan ito ng pagkalito at unti-unting pagkatakot. Tila ba sa wakas ay napagtanto nila na hindi sila ang may hawak ng mga baraha sa larong ito. Ngumiti ako kay Miguel. Isang ngiti na puno ng pagmamalaki at pasasalamat. Tumango ako ng dahan-dahan. Matalino kang bata, apo. Isang pagsusulit?
Ang boses ni Angela ay tumaas, halos maging isang pasigaw na puno ng hindi makapaniwalang galit. Seryoso ka ba, ma? Lahat ng ito, ang pagtawag mo, ang pagpapanggap mo, ay isang malaking plano lang? Isang laro? Tumingin ako sa kanya, ang anak kong babae na pinalaki ko na maging mabuti, ngunit sa halip ay naging isang estranghera na may pusong bato. Ang kanyang perpektong ayos na buhok, ang kanyang mamahaling damit, lahat ng iyon ay parang isang kasuotan lamang para pagtakpan ang kasakiman sa kanyang kalooban. Ang salitang plano ay masyadong masama pakinggan, Angela. Sabi ko sa isang kalmadong boses. Mas gusto kong isipin ito bilang isang pagsusuri ng pagkatao. Pagsusuri ng pagkatao. Inulit ko ang mga salitang iyon sa aking isipan. Iyon nga talaga ang ginawa ko. Sinuri ko ang kanilang mga puso. At ang nakita ko ay halos ikamatay ko. Manipulasyon ito, ma. Sigaw ni Marco na muling nagsimulang maglakad-lakad. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang buhok. Ito ay purong manipulasyon. Manipulasyon ba? Tanong ko. Ang aking boses ay nananatiling mahinahon, ngunit matatag. Kapag ipinakita lang sa iyo ng isang tao ang tunay na kulay ng iyong pagkatao, hindi ko kayo pinilit. Binigyan ko lang kayo ng pagkakataon. Isang simpleng pagkakataon para ipakita kung sino talaga kayo kapag wala na kayong inaasahang kapalit. Humarap ako sa kanila, ang dalawang taong nagmula sa akin, ngunit ngayon ay parang mga kalaban ko. Gumawa ako ng isang simpleng hiling. Isang hiling mula sa isang ina na nangangailangan. Si Miguel. Tumingin ako sa aking apo na nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay puno ng halo-halong emosyon. Agad niyang inalok ang lahat ng mayroon siya. Ang kanyang buong ipon. At handa siyang magmaneho ng daan-daang kilometro para lang masigurado na ligtas ako. Iyon ay pagmamahal na walang kondisyon. Pagkatapos ay ibinaling ko ang aking tingin kay Marco. Ikaw, anak, sabi ko, at nakita ko siyang napalunok. Tinuruan mo ako ng leksyon tungkol sa pagkukonsinti. Ikinahiya mo ang paghingi ko ng tulong. At ang pinakamasakit sa lahat, binlock mo ang numero ko. Pinutol mo ang ugnayan natin dahil lang ayaw mong maistorbo. Ang bawat salita ko ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Nakita ko ang pamumula ng kanyang mga pisngi, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kahihiyan. At sa huli, humarap ako kay Angela. At ikaw, ang bunso ko, ang sinabi mo lang sa akin ay, bahala ka na diyan, na ang problema ko ay hindi mo problema. Iyon ang inyong mga pinili, hindi ako. Ang mga desisyon na iyon ay nagmula sa inyong mga puso, hindi ko iyon inilagay doon. Mayroon kaming mga dahilan, pagtatanggol ni Marco. Nahihirapan ka sa pera, ma, palagi kang gumagawa ng mga desisyon na hindi pinag-iisipan. Akala ninyo, pinutol ko siya. Ano ang akala ninyo? Na mahina na ako? Na wala na akong silbi? Na kailangan na lang akong itabi sa isang tabi? Ngayon, ang boses ko ay nagsimula ng tumaas, puno ng sakit na matagal ko ng kinimkim. Akala ninyo ba ay hindi ko naririnig ang inyong mga bulungan, ang inyong mga plano, ang inyong pag-aabang sa araw na ako'y mawawala na? Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na alam ko. Tingnan natin kung sino talaga ang gumagawa ng mga maling desisyon sa pera, sabi ko habang dahan-dahan akong tumatayo. Lumakad ako patungo sa aking lumang aparador, ang bawat hakbang ay may bigat. Binuksan ko ang isang drawer at kinuha ang isang folder na matagal ko nang inihanda para sa sandaling ito. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga utang. Bumalik ako sa aking upuan at binuksan ang folder. Marco, naaalala mo ba ang motorsiklo na binili mo 2 taon na ang nakalipas? Ang isang bagay na alam nating pareho na hindi mo kayang bayaran? Sino sa tingin mo ang palihim na nagbayad ng balanse sa iyong credit card para lang maaprubahan ang loan mo? Ang mukha ni Marco ay biglang namutla na parang papel. Tumingin si Angela sa kanyang kapatid, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Malinaw na wala siyang alam tungkol dito. At ikaw naman, Angela, pagpapatuloy ko, ang iyong mamahaling spa retreat sa Palawan pagkatapos ng iyong diborsyo para hanapin ang iyong sarili.
Sino sa tingin mo ang nagbayad ng renta ng iyong kondo sa loob ng 3 buwan habang ikaw ay nagpapakasaya? Paano mo? Simula ni Angela, ngunit hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Alam ko ang lahat, sabi ko. Ang aking boses ay mahina, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang bawat emergency loan na hindi ninyo binayaran. Ang bawat pabor na kinalimutan ninyong pasalamatan. Ang bawat pagkakataon na tinanggap ninyo ang aking tulong na parang karapatan ninyo. Habang pinaplano kung paano ninyo paghahatian ang anumang maiiwan ko kapag ako'y pumanaw na. Sumandal ako sa aking silya, ramdam ang bigat na nawawala sa aking dibdib. Talaga bang inakala ninyo? Nagugugulin ko ang mga huling taon ng aking buhay na tratuhin na parang isang ATM machine ng sarili kong mga anak? Si Miguel, na tahimik lang sa isang sulok, ay tumingin sa kanyang ina at tiyuhin na parang hindi niya sila kilala. Tumatanggap pala kayo ng pera kay Lola, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Habang sinasabi ninyo sa akin na gipit kayo at hindi ninyo ako matulungan sa pambili ng aking mga libro? Iba yon, anak, mahinang sagot ni Angela. Paano naging iba? Giit ni Miguel. Dahil ba ako ay estudyante lang at kayo ay mga responsableng matatanda na? Ang totoo, ako na estudyante ang mas naging responsable kaysa sa inyong dalawa. Umiiyak na ngayon si Angela. Ngunit alam kong hindi iyon luha ng pagsisisi. Iyon ay luha ng pagkatalo. Ma, patawad kung naging wala kaming utang na loob, sabi niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Pero kailangan mong intindihin. Single mother ako. Si Marco, may sarili siyang pamilya. Mayroon kayong panlasa ng isang milyonaryo, ngunit ang bulsa ninyo ay pang isang kahig, isang tuka, simpleng sagot ko. At sa loob ng maraming taon, ang aking pagiging ina ang nagsilbing pansuporta sa inyong mga luho. Habang ako naman ay itinuturing ninyong isang pabigat. Kaya ano na ngayon? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay mapait. Itatakwil mo na kami? Pipiliin mo si Miguel kaysa sa amin? Tumingin ako sa kanya ng diretso sa mata. Hindi ako pumipili ng tao, Marco. Ang pinipili ko ay pagkatao. Ang pinipili ko ay kabutihan. Ang pinipili ko ay pagmamahal na totoo. At sa pagsusulit na ito, si Miguel lang ang nakapasa. Ang katotohanan ay lumabas na. Ang kanilang mga maskara ay natanggal na. Ngunit hindi pa sila handa para sa susunod na revelasyon. Dahil ang pagsusuring ito ay simula pa lamang ng kanilang pagbagsak. Ang katahimikan sa sala ay mas mabigat pa kaysa dati. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-iyak ni Angela at ang malakas na paghinga ni Marco. Akala nila tapos na. Akala nila ang pinakamasamang nangyari na ay ang malaman ko ang kanilang kawalan ng utang na loob. Ngunit ang hindi nila alam ay mayroon pa akong isang alas na hindi ko pa inilalabas. Nagkamali kayo ng akala, sabi ko, habang muling binubuklat ang folder na nasa aking kandungan. Ang pag-alam sa inyong mga utang sa akin ay hindi ang pangunahing dahilan kung bakit ako kumuha ng tulong. Tulong? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Anong tulong? Sa loob ng 3 linggo, habang pinaplano ko ang maliit na pagsusuri na ito, kumuha ako ng isang pribadong investigador. Ang mga salitang iyon ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng aming sala. Nakita ko ang takot, ang purong takot, sa mukha ni na Angela at Marco. Ang kulay sa kanilang mga mukha ay biglang nawala. Si Angela ay napatigil sa pag-iyak. Si Marco ay napaurong ng isang hakbang. Isang investigador? Halos pabulong na sabi ni Angela. Oo, sagot ko. Dahil kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Hindi lang ang tungkol sa pera. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang laman ng inyong mga puso at isipan kapag ako ay nakatalikod. Itinaas ko ang isang papel mula sa folder. Gusto kong malaman kung paano ninyo ginagastos ang pera na sinasabi ninyong wala kayo. Tumingin ako kay Marco. Ang buwanang hulog sa iyong motorsiklo ay 35,000 piso, halos doble ng aking buwanang pensyon.
Pagkatapos ay tumingin ako kay Angela. Ang iyong mga spa day at shopping spree ay umaabot ng halos 25,000 piso kada buwan. Sa pinagsamang gastos ninyo sa mga mamahaling restaurant noong nakaraang buwan lamang, ay umabot ng 120,000 piso. Samantalang ako ay tumawag sa inyo para humingi ng tulong para sa gamot na nagkakahalaga lang ng 5,000 piso. Pinamanmanan mo kami? Galit na tanong ni Marco. Hindi, marin kong sagot. Pinamanmanan ko ang sitwasyon ng aking pananalapi. Dahil kapag mayroon kang malaking responsibilidad, kailangan mong siguraduhin na ang iyong mga ari-arian ay protektado, lalo na mula sa mga taong maaaring samantalahin ang iyong kabutihan. Ngumiti ako, isang ngiti na walang bahid ng saya. At ang ulat ng investigador ay napakakumpleto. Si Miguel, na kanina patahimik, ay tumingin sa akin. Lola, ano pa po ang nalaman niya? Tumingin ako sa aking apo ng may lungkot. Apo, ang iyong ina at tiyuhin ay matagal nang namumuhay ng higit sa kanilang kakayahan. Ang mga damit na galing sa designer, ang mga libangan na mamahalin, lahat ay pinopunduhan ng utang. At kapag hindi na kaya ng utang, doon sila tumatakbo sa kanilang mahal na ina. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamasakit. Ang masakit pa, pagpapatuloy ko, habang kumukuha ng isa pang dokumento, ay nalaman din ng investigador ang isa pang bagay. Nakita ko ang pagigting sa katawan ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang inyong mga pinag-uusapan tungkol sa aking mana. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng isa na namang nakakabinging katahimikan. Ayon sa mga nakalap na impormasyon, sa mga pagtitipon ng pamilya, kapag akala ninyo ay wala akong naririnig, malakas ang boses ninyo sa pag-uusap kung magkano kaya ang halaga ng bahay na ito kapag naibenta na. Kung paano makakatulong ang aking life insurance sa inyong mga problema sa pera. At kung gaano kalaking ginhawa sa buhay ninyo kapag ako ay... Ano nga ulit ang iyong eksaktong salita, Angela? Oo. Kapag ako ay tumigil na sa pagiging pabigat at sa wakas ay ginawa na kayong mayaman. Si Miguel ay dahan-dahang napatayo. Tumingin siya sa kanyang ina, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at hindi makapaniwalang tingin. Sinabi mo yon tungkol kay Lola, Ma? Paano mo nagawa yon? Ngunit hindi pa ako tapos. Ang pinakamalalim na sugat ay malapit ko nang buksan. Nalaman din ng investigador, sabi ko, ang aking tingin ay nakatuon ngayon kay Marco, na ikinakalat mo sa iyong mga katrabaho at kaibigan na ako ay nagiging uliyanin na. Ang mukha ni Marco ay parang isang gusali na gumuho. Malinaw sa akin ngayon. Inihahanda mo na pala ang daan. Nagtatanim ka ng pagdududa sa isipan ng mga tao tungkol sa aking katinuan. Para kapag binago ko ang aking huling habilin, mayroon kang basehan para questionin ito sa korte. Si Miguel ay napaharap sa kanyang tiyuhin. Tito Marco, sabihin ninyong hindi totoo yan. Ang katahimikan ni Marco ay mas malakas pa kaysa sa anumang pag-amin. At lalo pang gumanda ang kwento, sabi ko, habang inilalabas ang huling piraso ng ebidensya. Ikaw naman, Angela, nalaman ko na nagsasaliksik ka tungkol sa mga batas sa guardianship, hindi dahil sa pag-aalala sa akin, kundi dahil nalaman mo na kapag ang isang tao ay idineklarang incompetent o wala na sa tamang pag-iisip, ang pinakamalapit na kamag-anak, kayo ni Marco, ang maaaring magkaroon ng legal na kontrol sa lahat ng aking ari-arian. Ang mukha ni Angela ay naging kulay abo. Hindi yan. Huwag ka nang magsalita, anak. Mayroon akong dokumentadong ebidensya. Itinaas ko ang aking telepono. Kamangha-mangha talaga ang teknolohiya ngayon. Ang investigador ay nakakalap ng napakakumpletong file tungkol sa inyong dalawa. Sinundan mo kami? Ang boses ni Marco ay halos isang bulong na lang. Dinokumento ko ang pag-uugali ng aking mga anak sa kanilang matandang ina. Pagtatama ko. Oo, kasama na doon ang inyong pag-uusap, kung saan pareho ninyong sinabi na mas magiging madali ang buhay ninyo kung ako ay maatake sa puso o ma-stroke. Ibinaba ko ang aking telepono. Ang pag-uusap na yon ay partikular na nagbigay liwanag sa akin.
Si Miguel ay napaupo sa silya, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Parang masusuka ako. Tumingin ako sa kanya ng may awa. Huwag kang mag-alala, apo. Ang mabuting balita ay ligtas na ang iyong mana. Pagkatapos ay tumingin ako sa dalawa. Ang masamang balita para sa inyong ina at tiyuhin ay gumawa na ako ng mga hakbang para protektahan ang aking sarili at ang aking mga ari-arian mula sa anumang tangkang manipulasyon sa hinaharap. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Ngayon sila natatakot, hindi para sa akin, kundi para sa kanilang mga sarili. At sa wakas, naintindihan na nila. Hindi ito isang simpleng alitan ng pamilya. Ito ay isang digmaan. At sila ay papunta pa lang sa laban na ako ay nanalo na. Dumating na ang sandali na magbabago sa lahat. Ang sandali kung saan ang lahat ng kasinungalingan ay maglalaho at ang tanging matitira ay ang hubad at masakit na katotohanan. Pagkatapos kong ilatag ang lahat ng kanilang mga kasalanan, ang kanilang mga lihim na plano, ang kanilang kadiliman, oras na para ipakita sa kanila kung ano talaga ang kanilang isinuko. Ngumiti ako, isang ngiti na alam kong nakapagpadala ng kilabot sa kanilang mga buto. Miguel, apo, sabi ko, ang aking boses ay malumanay. May sasabihin ako sa'yo. Ano kaya ang iisipin mo? Kung sasabihin ko sa'yo na ang iyong matandang lola ay nanalo sa loto 3 linggo na ang nakalipas? Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Miguel. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay sa bagong kotse sa labas at pabalik sa akin. Sasabihin ko po, na yun po pala ang dahilan kung bakit mayroon akong bagong kotse. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Marco. Ma, maging seryoso ka nga. Magkano ba ang napanalunan mo? Ilang daang libo? Siguro 1,000,000? Subukan mo ulit, mahinahon kong sagot. Si Angela, na kanina pa tahimik, ay biglang nagkaroon ng interes. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng luha, ay ngayon ay puno ng pag-usisa. Anong ibig mong sabihin sa subukan mo ulit? Hindi ako sumagot. Sa halip, dahan-dahan akong tumayo. Ang bawat galaw ko ay sinadya, puno ng drama, para maramdaman nila ang bigat ng sandaling ito. Lumakad ako pabalik sa kusina. Ang kanilang mga mata ay nakasunod sa bawat hakbang ko. Binuksan ko ang pinto ng aming lumang refrigerator. At doon, nakadikit pa rin sa pamamagitan ng isang maliit na magnet, ay ang piraso ng papel na nagbago ng aming mga buhay. Kinuha ko ito, ang manipis na tiket ng loto. Bumalik ako sa sala, hawak-hawak ito na parang isang sagradong dokumento. Hindi ko ito ibinigay sa kanila. Sa halip, iniabot ko ito sa nag-iisang tao sa silid na karapat-dapat pagkatiwalaan. Basahin mo ang mga numero, apo, sabi ko kay Miguel. Kinuha ni Miguel ang tiket, tiningnan niya ito, pagkatapos ay tumingin siya sa akin, na para bang nagtatanong kung totoo ba ang kanyang nakikita, at pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang tingin sa tiket. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Ang kulay rosas sa kanyang mga pisngi ay nawala. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuka. Lola? Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ito po ang mga nanalong numero. Sa Mega Lotto Jackpot, 3 linggo na ang nakalipas. Tumango ako at ako na ang nagtapos ng kanyang sasabihin. Oo, apo, 19 na bilyong piso. Bilyon, hindi milyon. Bilyon. Ang salitang iyon ay parang isang bomba atomika na sumabog sa aming sala. Si Marco ay biglang sumugod, sinusubukang agawin ang tiket mula sa kamay ni Miguel. Ngunit mabilis itong iniwas ng aking apo. Huwag, Tito Marco. Patingin ako niyan, sigaw ni Angela, na tumayo na rin. Ngunit itinaas ko lang ang aking kamay. Isang simpleng kilos, ngunit sapat na para patigilin sila. Ang tiket na iyan ay isang souvenir na lamang ngayon, sabi ko ng may autoridad. Ang pera ay nakuha na, na-invest, at nailagay na sa mga trust fund. Muli akong umupo sa aking paboritong silya habang pinapanood ang kanilang mga reaksyon. Ito na ang gantimpala ko, ang makita ang kanilang mga mukha na puno ng hindi maipaliwanag na pagkabigla. Ang mukha ni Marco ay bumubuka
at sumasara na parang isang isda na iniahon mula sa tubig. Si Angela naman ay nagpalit-palit ng kulay mula sa putla, papulang at pabalik sa pagiging putla. 12 bilyon! Sa wakas ay naging bulong mula sa bibig ni Marco. Marahil ay kinakalkula na niya ang buwis. Mahigit kumulang, sagot ko. Hindi maitago ang kasiyahan sa aking boses. Hindi pa kasama ang interes mula sa mga investment nitong nakaraang linggo. Kamangha-mangha talaga kung paano gumagalaw ang merkado kapag mayroon kang ganyang kalaking kapital. Si Angela ang unang nakahanap ng kanyang boses at ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay ang pinakanakakasuklam sa lahat. Kami, hindi namin alam, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang naging malambing at puno ng pagsisisi. Noong tumawag ka, kung alam lang namin, kung alam lang ninyo na mayaman ako, tutulungan ninyo ako. Tiningnan ko siya, at sa pagkakataong ito, hindi ko na itinago ang aking pagkasuklam. Angela, naririnig mo ba ang iyong sarili? Tutulungan mo lang ang iyong ina? Kung mayroon kang makukuhang kapalit, ganoon na ba kababaw ang pagmamahal mo? Hindi yan ang ibig kong sabihin. Mabilis niyang bawi. Talaga ba? Tumingin ako kay Marco. Ikaw anak, hayaan mong tanungin kita. Kung ako ay nabubuhay pa rin sa aking maliit na pensyon at kailangan ko ng tulong para sa aking gamot, tutulungan mo ba ako? Ang kanyang katahimikan, ang kanyang pag-iwas ng tingin, iyon na ang sagot na kailangan ko. Naiintindihan ko na. Tumayo ako, biglang nakaramdam ng matinding pagod. Hindi pagod sa katawan, kundi pagod sa kaluluwa. Sa tingin ko, ang pag-uusap na ito ay naging napakalinaw na para sa ating lahat. Ma, sandali! Desperadong sabi ni Angela. Kailangan nating pag-usapan ito. Kailangan nating ayusin ito bilang isang pamilya. Pamilya. Inulit niya na naman ang salitang iyon. Isang salitang matagal na nilang binaliwala. Pamilya? Tinaasan ko siya ng kilay. Angela, 20 minuto pa lang ang nakalipas. Binabaan mo ako ng telepono. Si Marco, binlock niya ako. Ngayon, gusto ninyong pag-usapan ang pagiging pamilya ngayong nalaman ninyong mayroon na akong bilyon-bilyon? Si Miguel ay nakatingin pa rin sa tiket na para bang isa itong alien na bagay. Lola, hindi ko po pwedeng tanggapin ang kotse, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi po. Kung ibig kong sabihin, sobra-sobra po ito. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang binatang ito ang magiging tagapagmana ko. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang kawalan ng kasakiman. Ngunit bago pa man malaman ni Miguel ang kanyang kapalaran, kailangan munang malaman ni na Angela at Marco ang sa kanila at malalaman nila kung gaano kamahal ang presyo ng kanilang kasakiman. Ang pagkabigla sa kanilang mga mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong emosyon, isang desperadong pag-asa. Tila ba sa kanilang isipan, ang pagkatuklas sa aking kayamanan ay hindi isang pagkatalo, kundi isang bagong pagkakataon. Isang mas malaking premyo na maaari pa nilang makuha. Akala nila, dahil lang sa dugo, dahil lang sa pagiging anak ko, ay may karapatan pa rin sila. Si Marco, na kanina'y parang binagsakan ng langit at lupa, ay biglang nagkaroon ng bagong lakas. Ma, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay puno ng pilit na paglalambing. Alam kong nagkamali kami. Malaki ang pagkakamali namin. Pero pamilya pa rin tayo. Kaya naming bumawi. Magbabago kami. Magbabago? Tanong ko. Dahil ba ngayon ay meron ng bilyon-bilyong dahilan para magbago? Ngunit bago pa sila makasagot, ipinagpatuloy ko ang aking plano. Ang plano na hindi lang magtuturo sa kanila ng leksyon, kundi sisira sa pundasyon ng kanilang mga buhay na binuo mula sa kasakiman. Miguel Apo, sabi ko, at ibinaling ko ang aking buong atensyon sa kanya na para bang wala ng ibang tao sa silid. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Inalok mo sa akin ang lahat ng mayroon ka, noong ang akala mo ay wala na akong wala. Ang kotseng iyan, sabi ko, habang itinuturo ang sasakyan sa labas, ay hindi kawang gawa. Hindi rin iyan regalo, iyan ay isang pasasalamat.
Isang maliit na paraan para sabihin ng lola mo na salamat sa paraang nararapat. Pagkatapos ay dahan-dahan kong ibinalik ang aking tingin sa dalawa kong anak. Nakita ko ang inggit sa kanilang mga mata habang pinapanood ang pagtrato ko kay Miguel. Huwag kayong mag-alala, sabi ko, at isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Mayroon din akong inihanda para sa inyo. Nakita ko ang pagliwanag ng kanilang mga mukha, ang pag-asa. Ang totoo, kaninang umaga lang, nakatanggap ang inyong mga bangko at credit card companies ng ilang napaka-interesanteng tawag. Ang pag-asa sa kanilang mga mukha ay biglang naglaho na palitan ng pamilyar na takot. Ma, ano ang ginawa mo? Nanginginig na tanong ni Angela. Binayaran ko ang lahat ng inyong mga utang, sabi ko ng simple. Isang sandali ng katahimikan. Si Angela ay napahawak sa braso ni Marco. Teka, mabuting balita yan, di ba? Bulong niya sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pilit na pasasalamat. Ma, salamat po. Hindi namin alam kung paano. Pinutol ko siya. Ngunit hindi ko binayaran ang mga iyon bilang regalo, anak. Sumandal ako sa aking silya, ninanamnam ang bawat sandali, ang bawat pagbabago sa kanilang ekspresyon. Ang totoo, binili ko ang lahat ng inyong mga utang. Bawat isa, mula sa inyong mga pinagkakautangan. Kung kanina ay namutla sila, ngayon ay parang nawalan na ng dugo ang kanilang mga mukha. Si Marco, na isang bank manager, ay agad na naintindihan ang implikasyon ng aking sinabi. Hindi mo pwedeng gawin yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. May mga batas laban diyan. Wala, sagot ko ng may katiyakan. Walang batas na nagbabawal sa pagbili ng isang legal na utang. Kahit pa ito ay mula sa isang miyembro ng pamilya. Tiniyak sa akin ng aking mga abogado na ito ay lubos na legal, hindi pangkaraniwan, marahil, pero legal. Tumingin si Miguel sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at kaunting pag-aalala. Lola, ano po ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, apo, paliwanag ko, ay ang iyong ina at tiyuhin ay hindi na sa bangko may utang. Hindi na sa credit card company. Ngayon, sa akin na sila may utang. At doon nila naramdaman ang tunay na bigat ng kanilang sitwasyon. Ang isang bangko, kahit gaano kahigpit, ay may mga proseso, may mga patakaran. Ngunit ang isang ina na sinaktan mo, na trinaydor mo, ay ibang usapan. Magkano? Magkano ang utang namin sa'yo? Halos pabulong na tanong ni Angela. Binuksan kong muli ang aking mahiwagang folder at tiningnan ang mga numero. Marco, ang kabuwang utang mo na binili ko ay umaabot ng 2,000,000 at 700,000 piso. Ikaw naman, Angela, 3,000,000 piso. Nakita ko silang napalunok, ngunit hindi pa ako tapos. At syempre, kailangan nating idagdag doon ang 3,000,000 at 500,000 piso na hiniram ninyo sa akin sa loob ng nakaraang 5 taon na hindi ninyo kailanman binayaran. Kaya sa kabuuan, Marco, may utang ka sa akin na 4,000,000 at 300,000 piso. At ikaw, Angela, 4,000,000 at 700,000 piso. Si Marco ay napaupo sa sofa na parang nawalan ng lakas. Halos 5,000,000, imposible. At dahil ako na ang bago ninyong pinagkakautangan, pagpapatuloy ko. Mayroon akong mga bagong tuntunin at kondisyon. Sabihin na nating 24% interes kada taon na kinakalkula buwan-buwan, walang minimum payment. At ang buong halaga ay kailangang bayaran sa loob ng 30 araw. 30 araw? Sabay nilang sigaw. Kung hindi, dagdag ko, ay mapipilitan akong simulan ang mga legal na proseso para kolektahin ang aking pera. Wala kaming ganyang kalaking pera, umiiyak na sabi ni Angela. Alam ko, sagot ko. Ayon sa ulat ng aking investigador, ang laman ng savings account mo, Marco, ay halos 70,000 piso lang. At sa'yo, Angela, mga 45,000. Kaya naman, kailangan nating pag-usapan ang inyong mga pagpipilian. Anong pagpipilian? Desperadong tanong ni Marco. Pwede ninyong ibenta ang inyong mga ari-arian, sabi ko.
na para bang nagbibigay lang ng isang simpleng suhestyon. Marco, ibenta mo ang iyong motorsiklo. Baka kumita ka ng 800,000 kung swertehin. Ikaw, Angela, ibenta mo ang iyong Mercedes at bumili ka ng mas murang sasakyan. Baka makakuha ka ng 600,000. Pwede rin kayong kumuha ng pangalawang trabaho. Siguro, kung pagsasama-samahin ninyo ang lahat ng iyon, makakabuo kayo ng halos 1/3 bahagi ng utang ninyo sa akin. Kailangan may iba pang paraan, pagmamakaawa ni Angela. Meron naman, sabi ko, at ngumiti ako ng matamis. Pwede kayong humingi ng tulong sa pamilya. 'Di ba? Ganun naman dapat. Ang pamilya ay nagtutulungan. Iyon mismo ang sinabi ninyo na dapat kong gawin. Ang kabalintunaan sa aking mga salita ay parang isang matalim na kutsilyo. Ma, pakiusap, basag na ang boses ni Marco. Alam naming nagkamali kami. Alam naming sinaktan ka namin. Pero mga anak mo kami, kaya naming ayusin ito. Kaya niyo ba talaga? Tanong ko. Dahil ilang taon na akong naghihintay na ayusin ninyo ang mga bagay-bagay. Pero sa bawat taon na lumilipas, lalo lang kayong kumukuha. Lalo lang kayong nanlalamang. Nagsimulang magpanik si Marco. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang magdial. Si Angela naman ay nagsimulang mag-isip, ang kanyang utak ay malinaw na naghahanap ng paraan para makalusot. Ma, biglang sabi ni Angela, na para bang nakaisip ng isang napakagandang ideya. Paano kung magtrabaho na lang kami para sa iyo? Bayad sa utang, pwede kaming maging mga assistant mo. Kami ang mamamahala ng iyong mga pananalapi. Kami ang mag-aalaga sa bahay. Kami ang mag-aalaga sa iyo. Halos maawa ako sa kanya. Halos. Gusto mong magtrabaho para sa akin, anak? Tanong ko. Ang aking boses ay malumanay na parang kinakausap ang isang musmos. Ang parehong anak na nagsabi sa akin na ang aking kalusugan ay hindi niya problema. Ay gusto ngayong maging tagapag-alaga ko? Ang parehong mga anak na nagplanong ipasok ako sa isang institusyon para makuha ang aking pera. Ay gusto ngayong pamahalaan ang pera na iyon? Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig. Dahil alam nila kung gaano kabaluktot ang kanilang mungkahi. Itinuon ko ang aking pansin kay Marco na abala sa pagtawag. Sino ang tinatawagan mo, Marco? Kahit sinong pwedeng tumulong, sagot niya, hindi tumitingin sa akin. At ano ang sinasabi mo sa kanila? Tanong kong muli. Sinasabi mo ba sa kanila na kailangan mo ng tulong pinansyal? Tulad ng paghingi ko ng tulong para sa aking gamot? Tumigil siya. Napagtanto niya ang patibong. Nagtataka lang ako, sabi ko, kung ilan sa kanila ang magsasabi sa iyo ng, bahala ka na dyan. Ang aking mga anak ay nasa eksaktong sitwasyon na ipinaramdam nila sa akin. Walang pera, desperado, at walang matakbuhan. Ngunit ang parusa ay hindi pa tapos. Ito pa lang ang simula. Dahil ang utang sa pera ay isa lang bagay. Ang utang sa dangal ay iba pa. Ang desperasyon sa mukha ni na Marco at Angela ay halos nahahawakan na. Si Marco ay paikot-ikot sa sala, ang kanyang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga, ngunit malinaw na wala siyang nakukuhang tulong. Si Angela naman ay nakaupo lang, umiiyak ng tahimik, ang kanyang mamahaling ayos ay sira na. Tiningnan ko sila, hindi nang may galit, kundi nang may isang uri ng malamig na pagtatasa. Sila ang mga halimaw na ako mismo ang lumikha. Sa pamamagitan ng aking labis na pagmamahal at pagpaparaya. At ngayon, ako rin ang tatapos sa kanila. Mayroon pa akong isang sorpresa, sabi ko, at ang aking boses ay pumutol sa tensyon sa silid. Agad silang napatingin sa akin, ang kanilang mga mata ay puno ng panibagong takot. Ano pa ba ang posibleng mas masama pa dito? Tumayo ako at kumuha ng isang baso ng tubig. Ang pagbili ko sa inyong mga utang ay ang unang bahagi lang ng aking plano. Ang pagpapatikim sa inyo kung paano ang maging desperado. Ngunit ang ikalawang bahagi ay tungkol naman sa isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pera. Ano pa ang ginawa mo, ma? Nanginginig na tanong ni Marco. Naaalala mo ba ang kaibigan mo sa bangko, Marco? Si Mike? Ang madalas mong kwentuhan tungkol sa aking pagiging uliyanin? Tanong ko, at dahan-dahan akong uminom ng tubig.
Nakita ko ang paglunok ni Marco. Oo, anong meron sa kanya? Aba, si Mike ay isang napakatusong tao. Nang marinig niya na baka kailanganin mo ng tulong para sa mga papeles ng guardianship ko, nagkaroon siya ng interes. Nagsimula siyang magsaliksik ng kaunti tungkol sa akin. Anong klaseng pagsasaliksik? Yung simpleng klase lang, mga pampublikong talaan, mga database ng mga nanalo sa loto, mga financial filings, at si Mike ay may natuklasang isang napaka-interesanting bagay. Huminto ako para sa epekto. Nalaman niya ang tungkol sa pagkapanalo ko sa loto. Hindi, bulong ni Angela. Oo, sagot ko. At si Mike, dahil isa siyang mabuting empleyado at masipag na tsismoso, ay hindi niya sinikreto ang kanyang nalaman. Ibinahagi niya ang kamanghamanghang impormasyon na ito sa ilang mga kasamahan niya sa bangko. Pagkatapos ay sa kanilang mga hepe. At sa tingin ko, sa ngayon, ang kwento ay kumalat na sa buong industriya ng pagbabangko. Ang mukha ni Marco ay naging puti na parang isang multo. Ang kanyang propesyon, ang kanyang karera na pinaghirapan niya, ay nakasalalay sa tiwala at reputasyon. Hindi nila alam ang buong kwento. Sabi niya, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Tama ka, sang-ayon ko. Hindi nila alam ang buong kwento. Dahil ang kwentong narinig nila, ang kwentong kumakalat ngayon na parang apoy, ay tungkol sa isang mapagmahal na ina na tinulungan ang kanyang mga anak sa loob ng maraming taon. Isang ina na nanalo sa loto, at ang kanyang 2 anak, sa halip na magpasalamat, ay nagplano na ipasok siya sa isang mental institution para nakawin ang kanyang pera. Uminom akong muli ng tubig. Sa tingin mo, Marco, paano kaya ang dating ng kwentong iyan sa iyong mga kliyente, sa iyong mga boss, sa mga taong nagtitiwala sa iyo ng kanilang pera? Hindi na siya makapagsalita. Napaupo na lang siya sa sahig, talunan. Pagkatapos ay ibinaling ko ang aking atensyon kay Angela. At ikaw naman, anak, ang iyong reputasyon bilang isang successful na events planner, ang iyong mga kliyente na mayayaman, ang iyong mga kaibigan sa alta sosyedad. Sa tingin mo ba ay gusto pa rin nilang makipag-ugnayan sa isang babae na nagtangkang talikuran ang sarili niyang ina para sa pera? Ma, ang trabaho ko, ang reputasyon ko, sisirain mo ang lahat, umiiyak niyang sabi. Hindi ako ang sumisira, Angela, pagtatama ko. Kayo ang sumira sa inyong mga sarili. Pinakita ko lang sa mundo ang tunay ninyong mga mukha. Ang mga tao ay iisipin kung ano ang dapat nilang isipin. Na kayo ay 2 sakim at walang utang na loob na mga tao na sinubukang samantalahin ang kanilang matandang ina. Sa gitna ng kaguluhan, si Miguel ay nakatayo lang, nakatingin sa akin na may pagkamangha. Lola, sabi niya, plinano niyo po ang lahat ng ito. Ang salitang plano ay masyadong dramatiko, apo, sagot ko. Mas tamang sabihin na, hinayaan ko lang na lumabas ang tunay na ugali ng iyong ina at tiyuhin. At pagkatapos, sinigurado ko lang na malalaman ng mga tamang tao ang tungkol dito. Ngumiti ako sa kanya. Gusto mo bang malaman kung ano ang iyong mamanahin, Miguel? Nanlaki ang kanyang mga mata. Lahat po, bawat sentimo, kumpirma ko. Pero mas mahalaga kaysa doon, mamanahin mo ang isang bagay na hinding-hindi na nila makukuha muli. Itinaas ko ang aking baso ng tubig na parang isa itong kopa ng tagumpay. Isang miyembro ng pamilya na may buong-buong tiwala sa iyo. Ang salitang tiwala, iyon ang tunay na yaman na winasak nila at iyon ang yaman na hinding-hindi na nila maibabalik. Ang pera ay nawawala at bumabalik. Ang mga trabaho ay maaaring palitan. Ngunit ang dangal, ang isang pangalan na nasira na, ay napakahirap ng buuin muli. Ipinatikim ko sa kanila ang takot sa pagkawala ng pera. Ipinatikim ko sa kanila ang kahihiyan sa pagguho ng kanilang reputasyon. Ngayon, oras na para sa huling hatol. Ang hatol na maglalagay sa kanila sa kanilang tamang lugar at magbibigay sa akin ng kapayapaan na matagal ko nang inaasam. Pinirmahan ko ang mga dokumento kaninang umaga lang, pagpapatuloy ko, habang ang kanilang mundo ay patuloy na gumuho sa kanilang paligid. Si Miguel ang tatanggap ng lahat kapag ako'y pumanaw na.
Nagtayo rin ako ng isang pondo para sa kanyang pag-aaral. Nasasagot sa lahat ng kanyang gastusin hanggang sa makapagtapos siya ng master's degree. At isang buwan ng allowance para hindi na niya kailangang magtrabaho habang nag-aaral. "Hindi mo pwedeng gawin yan, ma. Anak mo kami," sigaw ni Marco. "Dati," mahinahon kong sagot, "dati, kayo ang mga anak ko. Ngayon, kayo ay mga tao na lamang na may kaparehong dugo at apelyido sa akin." Ang pagiging pamilya ay higit pa sa biyolohiya, Marco. Nangangailangan ito ng pagmamahal, ng respeto, ng paggalang, at ng simpleng pagiging isang mabuting tao. Ang kanilang kinabukasan ay blangko. Ang kanilang mga pangarap ay abo na. At ako ang may hawak ng posporo. Ang parusa ay naibigay na. Ngayon, ang tanging natitira na lang ay ang pagtanggap. Tumingin ako sa dalawang taong nasa harapan ko. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng pagkatalo. Wala na ang yabang, wala na ang galit. Ang natitira na lang ay isang malalim na kawalan. "Wala na kaming babalikan," bulong ni Angela, ang kanyang boses ay basag. "Wala na kaming lahat." "Hindi yan totoo," sagot ko. "Mayroon pa kayong natitira. Mayroon kayong eksaktong bagay na ibinigay ninyo sa akin noong ako'y nangailangan ng tulong." Huminto ako sandali. Wala. Lumakad ako patungo sa aking mesa at kinuha ang huling 2 piraso ng papel. Ngunit, hindi ako isang pusong bato tulad ninyo. Hindi ko kayo hahayaang magutom. Nakita ko ang bahagyang pag-asa sa kanilang mga mata. Inayos ko na ang inyong kinabukasan. Iniabot ko sa kanila ang mga papel. "Marco, mayroong bakanteng posisyon para sa tagahugas ng pinggan sa karinderya ni Aling Flora. Ang lugar kung saan ako nagtrabaho ng doble kayod para lang mapag-aral ka sa kolehiyo. Minimum wage, pero marangal na trabaho." Tinitigan ni Marco ang papel na para bang isa itong lason. "At ikaw naman, Angela," sabi ko. "Nakausap ko na ang manager sa lokal na palengke. Kailangan nila ng isang taga-ayos ng mga paninda para sa night shift. Minimum wage din, pero meron kang trabaho." "Gusto mong magtrabaho kami ng minimum wage?" Sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. "Gusto kong maranasan ninyo kung ano ang pakiramdam ng magbanat ng buto para sa bawat sentimo. Habang ang mga taong mahal ninyo ay tinatrato kayo na parang wala kayong halaga." Sumandal ako sa aking silya, nakaramdam ng isang gaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Isipin ninyo na lang ito bilang isang paraan para muling buuin ang inyong pagkatao. Si Miguel, na kanina patahimik, ay lumapit sa akin. "Lola," sabi niya, "hindi ko po alam kung ano ang sasabihin." Hinawakan ko ang kanyang kamay. "Sabihin mo lang na gagamitin mo ang biyayang ito sa tama. Sabihin mo na hinding-hindi mo kakalimutan na ang yaman ay hindi sukatan ng pagkatao. At higit sa lahat, sabihin mo na hinding-hindi mo pababayaan ang iyong pamilya sa paraang ginawa ng iyong ina at tiyuhin." "Pangako po, Lola," bulong niya. May mga luha sa kanyang mga mata. Si Marco ay gumawa ng isang huling, desperadong pagsubok. "Ma, pakiusap. Gagawin namin ang lahat. Babayaran ka namin. Hihingi kami ng tawad." "Huli na, Marco," sabi ko, at itinaas ko ang aking kamay. Tapos na. Binuksan ko ang pinto ng aking bahay. Panahon na para umalis kayo. Habang papalabas sila, walang lingon likod, isang bagay ang naramdaman ko. Isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Kapayapaan. Niyakap ako ng mahigpit ng aking apo. "Salamat po, Lola, para sa lahat. Naiwan kami sa sala, kaming dalawa lang. Ang simula ng isang bagong yugto. Natutunan ko na hindi mo mabibili ang pagmamahal. Ngunit ang kasakiman ay laging may katapat na presyo. At ang presyo na binayaran ng aking mga anak ay isang bagay na habang buhay nilang pagsisisihan. At iyon ay sapat na para sa akin."